Tatay Digo. Mariel Padilla pinaghanda si Tatay Digong ng pansit for long life at lumpiang Shanghai kasama ang kanyang buong household. Ang sweet ng dedicated cake nila para kay Tatay Digong. Sa handa sa birthday ni PRRD. Si Mariel nga mismo ang nag-prepare mula sa pag-grocery ng kanilang mga lulutuin, namili ng mga sangkap para i-celebrate ang ika-80th na kaarawan ni Tatay Digong. Sabi niya sa kanyang caption, "Happiest birthday, Tatay Digong. We wish you good health, more Coke Zeros, and all the Filipino food you want. Happy birthday po." Prepping for our pansit. Kaya naman na bumili na lang kami pero mas espesyal kasi person. Mas gusto nga nila ang sariling luto dahil mas espesyal nga mula sa puso. Ang hirap ng pagluluto basta para kay Tatay Digong. Naglaan talaga sila ng oras, hirap at pagod para sa kaarawan ni Tatay at ipinamahagi rin ito sa ibang tao. At naglaan talaga ng oras, hirap at pagod. Marami ding nag-greet ng mga kapwa heroes natin sa Pilipinas. Para kay Tatay Digong, ang mga nabigyan din ng mga homemade pansit ni na Mariel. Tama po, binigyan ako ng absolute pardon ni Digo pangalawang buhay. Yung po, hindi po yung naibigay ng ibang pangulo na pinagsilbihan ko. Meron din naman po ako mga ibang pangulo na pinagsilbihan ko, tulad ni Fidel Ramos, si Gloria Macapagal Arroyo. Lahat po yan pinagsilbihan ko, pero si Digong lang po ang nakaisip na bigyan ako ng absolute pardon. Isang araw, pinatawag ko sa Malacanang, ito, absolute pardon mo, bagong tao ka na. Kaya po si Digong, maraming salamat Digong, hindi ko makakalimutan yun. Kaya po ito sa Nasa The Hague, Netherlands nga sina Robin Padilla sa araw ng birthday ni FPRRD. Napakaraming ang nagtipon dito ng mga Pinoy para suportahan ang Team Duterte para i-celebrate ang birthday ni PRRD. Nag-speech nga itong si Robin Padilla at wagas ang pasasalamat pa rin kay Tatay Digong sa ginawang pagbabago sa kanyang buhay. Pinapakiusap po namin, huwag po tayong magkakalak. Alam niyo naman po si Digong, ayaw na tayo'y magkakalak. Hayaan natin yung mga kalaban niya ang magkalat. Pero tayo, huwag. Ngayon po, kailangan magpasalamat din po tayo sa mga kapitbahay. Alam niyo po, ito pong lugar na ito ay pribadong lugar. Ito po ay lugar ng mga Dutch, ng mga tinatawag kong nakatataas na angkas ng pamumuhay. Kaya napakalaking bagay po na nakakuha po tayo ng permit dito. Isang bagay po yun na dapat natin ipagpasalamat sa mga Dutch. Dahil nakakatuwa po na tayo ay pinayagan po nila na magpulong-pulong dito. Kaya ang pakiusap po ng ating mga organizer ay maging maayos po tayo at maging tatak Duterte. Ayan. Bilang inyo pong kaparehas, alam niyo ako, may lang po yung oras na nahihiling ko sa inyo. Gusto ko naman pong i-share sa inyo kung bakit ang aking pagmamahal sa ating dating Pangulo, kasama na po ang buong pamilya ko. Alam niyo po si Digong,
noong 2014, doon ko po siya unang nakilala nung pumunta po ako sa Davao at sinabi ko po sa kanya, Digong, naniniwala ako sa federalism, kaya sasama ako sa iyo. Kami po yung mga una na nagkumbinsi kay Digong na tumakbo sa pagka-presidente. Kami po yung mga una. Ang katotohanan po dyan, pati po ito, ako po ang nagbigay nito kay Digong. Noong una po kasi si Digong laging paganon. Ganyan lagi si Digong. Sabi ko, Mayor, huwag tayong masyadong paganon dahil mukha tayong komunista. Kailangan ibahin natin Digong. Sabi niya, ano ba maganda? Ganito tayo Digong para tigas tulad mo. Kaya doon po yung pinanganak. Yan po ang istorya namin. At nung kampanya na po, nung 2016, maaring yung iba po rito na mga matagal lang nasa Netherlands, alam naman po ninyo na nangampanya ako dito kay Digong. At nung panahon na yun, katulad po ninyo ako, wala po akong hiningin pera kahit kanino. Hindi ako bayad. Gastos ko po lahat. Yung mga pinagpagawa ko ng t-shirt, pagbili ko ng ticket, hotel, lahat po yan, gastos ko. At nung nanalo po si Digong, wala po akong hiningin kapalit. Wala po kayong narinig na ako ay ipinuwes ko sa gobyerno. Wala po na ako ay may hiningin kontrata. Katulad po ninyo ako. Ang pagmamahal ko po kay Digong ay galing sa puso ko, hindi galing po sa interes. At yan po, napatunayan ko po ang pagiging tunay na Maginoo ni Digong noong binigyan niya po ako ng absolute pardon. Ano po ba yung absolute pardon? Yun po, ako po kasi dating bad boy. Dati po nagpapakabait na po ako. Isa na lang po ang asawa ko ngayon, hindi na po madami. Ako po ay kaparehas sa Digong. Hindi ko, babait po ako. Idol ko si Digong. Kaya po, binigyan niya po ako ng absolute pardon kasi ang sabi ni Digong, kailangan akong magkaroon ng pangalawang buhay, pangalawang tsansa. Kasi alam po natin ngayon, huwag po tayong maging, pakiusap po yan, pakiusap. Ang pakiusap lang po, huwag lang po tayong maging masyadong makalat. Kasi yung mga kapitbahay po. Tutuloy ko lamang po. Binigyan ako ng absolute pardon ni Digong.